Kaibigan, napakahalaga ng topic ko ngayon na bilang cardiologist, internist, ito talaga mga tinitingnan ko. Sa amin, halos lahat high blood di ba? High blood. So, inaral talaga lahat ng mga gamot, inaaral ko talaga to sa mga experience ko, sa nanay ko, sa lola ko, sa tatay ko. Maraming gamot sa high blood. Pero dapat makuha niyo yung tamang gamot na eksakto para mas control ang blood pressure nyo, mas hindi atakihin sa puso, mas hindi mas stroke, at mas humaba ang buhay. Yun ang pinaka-goal at marami ng pag-aaral. Ngayon, sa Pilipinas, ang pinaka-common, itong amlodipine, common siya, losartan, common siya. Pero marami pang gamot daan-daan yon. Para madali, maintindihan, itong mga amlodipine, ang tawag sa kanya, calcium channel blocker. Isa siyang grupo ng gamot. Okay? Isang grupo siya pang high blood. Ang ending niya lagi, dipine. Basta may dipine, calcium channel blocker. Ito naman, losartan, angiotensin receptor blocker, ARB. Ang kodigo niya, sartan. Lahat ng may sartan, ARB. Lahat ng may dipine, calcium channel blocker, may kanya-kanya silang parang ugali at style itong gamot. Kukwento ko sa inyo ano babagay sa inyo para mas humaba ang buhay. Yun naman ang goal. Sana makaligtas to ng buhay itong video. So, normally, pag blood pressure nyo, 120/80, syempre maganda. Pag tumatanda, tumataas ang blood pressure. Pag lumampas sa 140/90, ayan, ito po, tingnan nyo, medyo warning na to. High blood na to 140, Doc Lisa, focus. 140 to 159, mataas na yan. 90 to 99, mataas na yan. Yung ganito, baka makuha pa sa diet, exercise, papayat, bawas alat. Pero kung matagal na ganito, sumasakit na yung batok, hindi na okay yan. Kailangan na ng gamot. Pag umabot dito, mataas na to, 160/100. Ito po mataas. Over severe na yan Pag lumampas pa dito, sobra na taas to. Emergency na to, dadalhin na to sa ospital. So, nasaan ba kayo dito? Ito po yung mga gamot natin sa high blood. Marami siyang klase. Oo, marami. Pero ang pinaka-common at mura. At tinuturo ko yung mura, yung may generic na pwede sa inyo. Itong calcium channel blocker, itong may PIN, itong ARB na may sartan. At dati pa may mga gamot, yung mga Pril, mga metoprolol, at yung mga diuretic pampaihi. Pero ang common itong dalawa. Kaya ko to dinidiscuss, ito nga binibigay ng gobyerno dati binibigay ito ng Department of Health natin. Ewan ko kung meron pa ngayon. Itong amlodipine, losartan, metoprolol, yan ang binibigay. Dapat nga paramihin to. Ang libre, yan naman ang goal natin. Meron ding generic. Generic po to. Sa generic, murang-mura lang to. Losartan, 5 pesos, 7 pesos. Amlodipine, baka 4 pesos, 5 pesos lang. Kung bibili ka ng bulk, yung maramihang order, halos piso, 2 piso lang Talagang siya, pang masa siya na generic. Pwede na po. Kung may budget kayo, gusto nyo branded, okay lang naman. Di branded gusto nyo. Kung sa walang pera, generic pwede na. Makakatulong na po yun. Ngayon, kailan binibigay, tingnan natin kung ano bagay sa inyo Kailan binibigay ang ARB, angiotensin receptor blocker, itong mga sartan. Kailan naman, ano naman advantage nitong mga amlodipine? Itong mga sartan, like losartan, valsartan, maganda siya pag may diabetes. Pag may diabetes, may tulong siya konti. At pag malaki ang puso, pag may heart failure, medyo lumalaki ang puso, may diabetes, pwede tong mga losartan at ibang sartan. Itong amlodipine, maganda naman kung super high blood. Talagang mataas ang blood pressure. Talagang super taas, nagloloko, up and down. Gusto mo talagang makontrol yung blood pressure. Ito pinakamalakas sa lahat. Itong amlodipine. Kaya kung ganun ang blood pressure nyo, dito tayo. Pero kung medyo konti lang tinaas ng blood pressure nyo, minsan high blood, minsan normal, ayaw naman natin biglang bumagsak. Pwede ka na dito sa mga sartan. Okay? Merong pag-aaral, pinaglalaban-laban itong mga gamot. Tinitingnan kung sino ang mas malakas.
Pinaglaban na ang isang sartan, valsartan, tsaka amlodipine. Tiningnan nila kung sinong grupo ng pasyente na umiinom ang mas mahaba ang buhay, ang hindi atakihin sa puso. Napakaganda nitong trial. 15,000 patients ang sinama. 15,000, ganun karami. May edad sila at ilang taon sinubaybayan. Ang nakita sa resulta noon at ngayon, ganito po. Mas panalo ang amlodipine. Ito, pag amlodipine, mas bagsak ang blood pressure. Ayan. Pag sartan, mas hindi bagsak. So, from 155, nababa ng mga 135 pag amlodipine. Pag sartan, mga 138, 137. So, ang difference nila, mga 2 millimeters more ang panalo ng amlodipine. At dahil doon sa 2 millimeters na panalo, parehong pagbigay, parehong pag-control. Ang nangyari, medyo malalim to. Ito mismo yung journal 2021. Ayan, no? Less heart attack, less stroke sa amlodipine. Mas panalo na ilang percent. Hindi naman totally panalo na pag uminom ka panalo na. Mas bawas lang. Let's say, 12% kunwari doon sa valsartan na atake. Doon sa amlodipine, baka 10% lang. Mas nabawasan yung mga tao na atake. So, isa-isahin natin. Anong ginagawa ng calcium channel blocker? Kung ang gamot nyo, amlodipine, felodipine, nifedipine, whatever. Pero ito ang medyo bago at medyo top of the line nila. Ang amlodipine, ito ginagawa. Pinapakalma niya yung puso Tingnan nyo. Less oxygen kailangan. Pati heart rate, minsan nababagalan konti. Mas relax yung pagbomba ng puso. Napaparelax niya. At itong mga calcium channel blocker, amlodipine, ginagawa niya, itong mga artery, ito puso natin, di ba? Bubuga. Pagbuga, chinecheck natin blood pressure dito. Itong mga artery, binubukan niya to. Binavasodilate. Pag bumuka ito, mas hindi nahirap yung puso. Tsaka pag bumuka ito, mas maluwag na Mas maluwag ang daan ng dugo, bababa ang blood pressure. Kumbaga sa hose, di ba? Minsan sa hose, didilig tayo. Pag masikip, sumisirit, di ba? High blood sirit Pero pag niluwagan mo yung hose, nilaki mo, niluwagan mo, mahina na yung labas ng tubig. Pero maganda ang daloy. Di ba? Less pressure na siya. Bababa ang blood pressure. Binablock niya yung calcium channels. Yan ang trabaho ng amlodipine. Kaya napakaganda. Ito yung mga klase ng mga calcium channel blockers. Amlodipine, felodipine, nicardipine, nifedipine. Pero ang common ngayon, amlodipine, felodipine. Gusto ko kasi amlodipine, may generic. Yun ang may generic lagi. Ano advantage ng calcium channel blockers? Pakita natin, Doc Lisa. Ito, walang side effect. Hindi ka mahihilo, hindi ka mapapagod, hindi ka ma-sedate, magiging bangag. Parang bangag kasi yung iba Oo, parang volume Wala kang, gising, makakatrabaho. Pwede sa may hika, pwede sa may sakit sa puso, pwede sa may bara-bara sa ugat. Wala rin problema sa sex. Huwag ka matakot, pareho pa rin sexual function ng lalaki. Hindi hihina. Pwede, sa buntis, pwede rin. Paalam nyo sa OB ninyo. Pero sa pag-aaral, pwede rin siya. Pero meron din naman ibang gamot para sa buntis. At ito po, wala siyang ganong side effect. So, maganda siya, di ba? Pero sasabihin nyo, Doc, maganda pala. Ibigay na natin sa lahat ng tao. Hindi ganun kasimple. Oo, hindi to endorsement. Tinuturuan natin kayo nung tama. Pero ang amlodipine, may side effect din siya. Kaya bawat bigay, oo nga, maganda nga, malakas, babantayan mo side effect. Ito naman ang side effect. Merong pasyente nagmamanas. Meron namumula yung muka. Merong biglang babagsak yung blood pressure sa sobrang lakas. Sa kakabukan niya ng ugat, minsan sumasakit din ng ulo. May ganoon. Okay, so babantayan din natin to. Titimbangin natin pag nagka-side effect, pag-iisipan natin kung papalitan yung gamot. Ito ang dosis niya, 2.5 mg up to 10 mg a day. So, nililinaw ko, 2.5 to 10 milligrams a day. Maximum na. May nakakausap ako, Doc, tinaas ko yung amlodipine. 10 milligrams twice a day. Hindi po pwede, bawal. Overdose. Hanggang 10 lang.
Pag umabot ka na sa 10, hindi pa na-control ang blood pressure mo dito, dagdagan na ng iba. Mag-a-add tayo hanggang 10. Pero sa 2.5, pwede na. Ito po, ito ang magandang table, Doc Lisa. Ano yung side effects niya? Pag ang dosis mo, 5 mg, ang nagmamanas 3%. Pag ang dosis mo, 10 mg, nagmamanas 10%. At ito po, napakahalaga. Mas nagmamanas ang babae kaysa lalaki. Oo. Sa pag-aaral pala nila. Kaya pala napapansin ko mga pasyente, basta babae naka-amlodipine, mas nagmamanas. Lalaki hindi gano'n nagmamanas. Kaya kung nagmamanas siya sa 10 mg babae, gawin mo 5. Pag 5 nagmamanas pa, gawin mo 2.5. Sa 2.5 nagmamanas 1.8%. Okay? So, para at least may konti siyang protection. May konti siyang protection. Yan. So, tingnan nyo ang pro and con. Ganun kami magtimbang. So, okay ba sa iyo? Depende. Mataas ang blood pressure, okay. Side effect, kaya ba? Konti lang? O, so, kung konti lang, mas panalo tayo. So, ganun tayo magtimbang. Hindi po simple. Pangalawa naman, losartan. Ito mga ARB, losartan, valsartan, telmisartan. Sabihin mo, ayoko nung isa, ito na lang tayo, Doc. O, sige, ito na lang. Ito, sinabi ko sa inyo, mas mahina siya, di ba? Pero maganda siya sa diabetes, maganda sa may heart failure. Pero, ito naman, Doc Lisa, focus. Babantayan mo naman ang potassium niya. Pwede tumaas. Alam mo naman ang potassium, ayaw natin tumaas. Babantayan mo rin ang kidney. Pag konti lang sira sa kidney, okay to. Pero pag medyo moderate o severe na ang sira sa kidney failure, bawal na to. So may bantay pa yan. Ito pa, buntis, bawal na bawal. Bawal na bawal ang sartan, pati ang mga pril, yung mga enalapril, bawal din sa buntis. Baka maging abnormal ang baby. Pag unang inom nitong mga sartan, minsan may first dose phenomenon, minsan bumabagsak din yung blood pressure. So pag ito, babantayan mo ang kidney, ang liver, at yung mga sodium, potassium electrolytes. See? Nakita nyo lahat binabalance. Ay, sabi mo, ay, ang gulo-gulo mo naman, Doc. Huwag na natin inumin. Pag hindi ininom, mas talo. Kasi yung mga umiinom, mas mahaba ang buhay ng 9 years. Kakagulat. Kung ang edad niya aabutin ay 85 years old, pag uminom ng gamot, control ang BP, yung 85, magiging 94, 95 years old. Ganun kaganda. Kaya ang haba ng buhay ng tao ngayon. Dati, ang tao noong mga 1950s, 50 years old, 55 years old, namamatay na. Ngayon, umaabot ng 80, 90 dahil napapakalma ng gamot. So, ARBs, yung sinasabi ko, may losartan, valsartan, candesartan, telmisartan, irbesartan. Baka iniinom nyo to. Pero yung mura, itong mga may generic. Ito pa, pakita natin. Ito mga pag-aaral to, iba't ibang studies to eh. Tingnan mo to. Pinaglalaban yan eh. Parang boxing yan, naglalaban. Amlodipine, pati isang perindopril, ibang gamot to. Pinaglaban sa beta blocker, atenolol, pati diuretic thiazide. Laban sila. Tapos ito, ilan ang namamatay sa heart attack. Nakita nila, pag beta blocker and diuretic, mas marami namamatay. In 5 years, ang namatay ay 2.5%. Pero in 5 years, yung naka-amlodipine, ang namatay ay mga 2% lang. Ayan, no? Less. Meron pa rin namamatay, pero mas panalo. Klaro. Kasi mas control ang blood pressure. Ito naman, pangalawang laban. Pinagsama naman benazepril, isang ACE inhibitor to, with amlodipine. Ito rin, parehong gamot. Ito pareho eh. Parehong partner. Parang pinaglalaban mo lang dito, amlodipine, tsaka itong hydrochlorothiazide. Sino panalo? Kasi parehong partner nila. After 2 years, 3 years, ilan na heart attack? Ang na-heart attack dito sa diuretic, 12%. Sa may amlodipine na heart attack, 10%. Panalo ulit siya. Panalo ulit siya. Diba? Hindi ka totally safe, pero at least mas safe ka by percent. Kasi libo-libo ang tao nandito eh. Ang tinetest nila, libo-libo. Tingnan mo ang trial, ganyan kami tumikita mo. 4,900, 4,800, ganyan kadami.
ang pinag-aaralan nila. Isa pa, last na to, pinaglaban din yung amlodipine sa ibang dipin. Actually, favorite ko rin itong gamot eh. Lacidipine is Lasipil eh. Calcium channel blocker siya na mas mahina. Mas suwabe sa hindi pa super high blood ito binibigay ko. So, na pinaglaban tong dalawa, nakita nila ang Lacidipine mas talo itong blue. Amlodipine mas panalo pa rin. Ayan o. 14 weeks. Oh, mas panalo sa blood pressure. Mas mababa ang blood pressure ng amlodipine, naging 130 na lang. Mula sa 150. Dito sa Lacidipine, naging 133. Yan o. Sa systolic, mas panalo. Sa diastolic, halos pareho. So, yan po ang mga pag-aaral natin. At sinasabi ko nga, favorite ko itong amlodipine. Kaya, siguro kahit may konting manas, ibibigay ko na rin. Kahit 2.5%. Sa kapwa doktor, sa hindi cardiologist, mas safe talaga. Oo, para makontrol. Lalo na sa may edad. Sa may edad kasi, 70 years old, 80 years old, nagmo-morning hypertension na eh. Ang morning hypertension, sa umaga, mataas ang blood pressure pagising. Sa gabi, hapon, mababa. Eh, anong gagawin natin? Maaga, mataas, mababa. Eh, dyan siya nai-stroke sa umaga. Diba? Yung mga blood pressure na up and down, fluctuating, mas nai-stroke. Kailan nai-stroke ang tao? Pag may morning hypertension, madaling araw, alas 6 ng umaga, ayan, no? Alas 6 ng umaga, nai-stroke na. Alas 7 ng umaga. Bakit? Eh, dito na-high blood eh. Bakit na high blood? Umaga, excited, di ba? At syempre, tumatanda, nagugulo na yung mga ugat-ugat eh. So, sa mga ganitong kondisyon, maganda yung amlodipine at yung mga calcium channel blocker. Mas controlled. Kaya sa akin, kahit may konting manas sa akin, pwede na eh. Kaysa ma-stroke eh. Kasi nakita nyo, mas panalo eh. Pero nasa sa inyo po. Pero ako, ang lesson ko, mas gusto ko talaga bigyan kahit konti. So, pasyente ko, naka 2.5 mg amlodipine, meron din nung isang, minsan, pwede nyo naman po ipagsabay eh. Pwedeng naka-isang sartan, tsaka naka-isang amlodipine, kino-combine din yun eh. Okay? So, ano mas mabisa? Depende sa pasyente. Pero ito mas malakas para sa akin. At bukod dito, sa gamot, which is very important, tutulungan nyo na rin po sa pag-iwas, pagbago ng lifestyle. Kasi pag binago nyo lifestyle nyo, mas makokontrol ang blood pressure, mas e-epekto yung gamot. At kung konti lang ang taas, pwede nyo tanggalin ng gamot. Ito, bawas alat talaga. Bawas alat, bawas alak, papayat tayo, bawal manigarilyo, huwag magsisisigaw lagi, bawas stress. Kasi nga, hindi natin mababago ang edad. Pag nagkakaedad, naka-high blood. Pag may lahi ng high blood, high blood. Pag lalaki, yan, mas nag-high blood. Okay? So, sana po nakatulong tong video tungkol sa amlodipine, calcium channel blockers in general, and losartan, and the other sartans. Sana po nakatulong to para mas hindi kayo ma-stroke. God bless po. Siyempre, konsulta tayo sa inyong doktor, internist, family medicine, cardiologist, para mas bagay yung gamutan para sa inyo. Guide lang po to sa inyo. God bless.